Ang salitang forgiveness, ito po ay tumutulong sa isang individual na tao para magkaroon po siya ng proper healing and cleansing sa physical, human body, and soul. Dahil po ito po yung paraan ng pag-let go ng mga old beliefs natin sa buhay at yung mga past trauma natin sa buhay. At in this physical human world, merong mga tao na naging instrumento ni God para tulungan po tayo for healing and cleansing ng ating physical human body and soul. Yan po yung mga tao na nilalapitan natin sa tuwing handa po tayo mangumpisal ng ating kasalanan. And kapag nangungumpisal po tayo ng ating mga kasalanan, ang ginagawa po natin is to speak kung ano yung nagagawa natin pagkakamali and we pray over yung sarili natin para sa healing and cleansing ng physical human body and soul natin. At ang pakiramdam natin after ng ating pangungumpisal ay nagiging magaan yung pakiramdam natin sa sarili natin. Dahil po behind the scene, God is there to help us individually. At pwede rin po tayong mag-direct kay God for healing and cleansing. Yan po ay nangangailangan lamang ng sincerity natin sa sarili natin. Yan is to use the word I am. 3 literal lamang pero napaka-powerful po siya kapag ginamit natin. Dahil po, yan po yung salita na napapaloob yung pagiging sincere natin sa sarili natin at pagiging honest natin sa sarili natin kapag ginamit natin yung salitang I am. At kapag nag-direct to God tayo, kailangan po natin ilagay yung prayer natin into a pure intention na lahat ng prayers natin dapat manggagaling sa puso natin. And kailangan natin i-confess kay God kung ano yung mga pagkakamali na nagawa natin and ano yung lesson na natutunan natin, every mistake na nagawa natin, dahil yan po yung paraan na magkaroon po tayo ng healing and cleansing sa physical human body natin and soul. Dahil po, as human, kailangan po kasi natin matutunan individually na we need to make things right, na kailangan natin itama lahat ng pagkakamali natin individually. Kung bakit kailangan po natin matutong magpatawad, to let go. And meron pong mga ibang individual na tao na naniniwala na meron talagang mga kasalanan na hindi daw mapapatawad ni God. Yan po ay mga limited beliefs ng bawat individual na tao, every religious belief. Kung bakit, dahil sa 3D mind consciousness, limited belief po siya kung bakit may separation. And the reason why kung bakit may mga tao na nagsasabi na mayroong mga kasalanan na hindi mapapatawad. Which is mali po yun. Tao lang po ang gumawa nun. Pero pagdating kay God, lahat ng nagawa nating kasalanan ay napapatawad as long po na magkaroon po ang isang individual na tao ng sincerity na magbago. That is to speak the truth within yourself. And kailangan mo gamitin yung salitang I am para sa sincerity mo sa sarili mo na magbabago ka na. And kailangan kasi sa bawat individual na tao ang matuto tayo sa bawat pagkakamali natin to learn a lesson in every mistake natin para hindi na po natin paulit-ulit na gawin yung pagkakamali natin sa buhay. Dahil God always forgive us kung kaya natin patawarin yung sarili natin sa pagkakamali natin. Mapapatawad lang po natin yung sarili natin sa bawat pagkakamali natin kung matututo tayo ng lesson to learn in every mistake kung bakit hindi na po natin gagawin yung pagkakamali natin repeatedly sa buhay. So,
dalawang paraan po yan. So, pwede tayong pumunta sa kapwa-tao na naging instrumento ni God to confess yung mga kasalanan na nagawa natin. At pangalawa, pwede tayong mag-direct kay God to pray over yung mga nagawa nating pagkakamali sa buhay. So, tandaan po natin individually na lahat ng kasalanan ay napapatawad as long kaya mo i-recognize yung pagkakamali mo at kaya mong itama yung mga pagkakamali mo, lahat napapatawad po. At kapag ang importante sa atin kasi as human, kailangan yung pagiging sincerity mo and honesty mo sa bawat salita mo na ikaw ay magbabago. God always helping us behind the scene. Kung handa po tayong tanggapin yung tulong niya at handa po tayong tawagin siya for our guidance and protection.